Yan. Pero yung mabait, tatanggapin ko po. Yan, by grace of God. Yan. So magandang umaga po sa bawat isa. Praise God po, no? Etong simbang umaga, praise God po. Nagpapasalamat po ako. Ako po ay na-invite. Yan. Na-miss ko po to kasi last na simbang umaga ko pa po. Doon pa po sa TH yan, sa mga nakaabot, yung 3 floor na building po namin sa Katarungan. Yan. So, and ngayong umaga po na to, no, praise God, merong refresher dun sa mga topic. Yan. So, medyo alam ko na kung ano yung mga nakaraan na napag-aralan po natin. Ngayon pong umaga na to, yung focus ng ating pag-aaral po is titingnan natin kung ano po yung view ng mga tao, ng mga first century na mga tao during ng time ng pagdating po ng Messiah. Kasi nung unang pagdating po ng Messiah, medyo hindi pa po revealed sa mga tao kung ano bang gagawin niya, kung paano ba yung salvation. Sa atin po kasi yung buong plano ng salvation ay na-revealed na dun sa New Testament. Pero titingnan po natin, kung tayo po ay nandoon sa panahon na yon, ano ba yung ine-expect natin mula sa Messiah? Diba? Para po tayong sasakay sa drawer ni Doraemon. Yan, kung alam pa ng mga kasing edad ko dito. Yan, para po tayong sasakay at babalik tayo dun sa view kung ano po yung view nila sa unang pagdating ng Messiah. So, flash po natin yung PowerPoint. Yan, ang title po ng ating preaching is The Birth of Hope. Yan, yung kapanganakan po ng pag-asa. Pag-asa po sa unang pagdating ng ating pong Messiah. Yan, sige, pakinggan po natin ang key verse po natin sa Luke chapter 2, verse 11. Sabi po dyan, ang focus natin, sabi po doon, in the city of David, a Savior who is Christ the Lord. Ito po ay good news sa kanila kasi dumating na po yung Savior, yung Christ the Lord. Or sa Hebrew po, yung tinatawag na Messiah. Yan. And mula pa lang po Genesis, inaabangan na yan, yung pagdating ng Messiah. And sadly, na-miss out po yan ng maraming mga Jews eh. Na-miss out nila na dumating na yung Messiah. Pero tayo po, di ba, we know na siya po ay nabuhay 2,000 years ago. And balang araw, babalik po ulit yung ating Messiah. Bago po tayo magpatuloy, yuko lang tayo lahat at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, ang dakila sa lahat. Lord, maraming salamat po sa pag-aaral ng inyong mga salita. Lord God, sa umagang ito, pangunahan nyo ang aming pag-aaral. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, upang, Panginoon, maintindihan ang mga salita mo. Lord, I pray na ikaw rin yung magbigay sa bawat isa, Panginoon, Lord God, ng lesson, Panginoon, mula dito sa mapag-aaralan namin, Lord God. At as we prepare, Lord, for Christmas, Lord God, I pray, Panginoon, mas makilala ka namin sa mas malalim na kaparaanan, Lord, and mas ma-appreciate namin, Panginoon, yung una mong pagdating, Lord God, dito sa mundo. Ganun rin, Lord, I pray, pangunahan mo ang yung lingkod, Lord, hindi po mga salita ko, Lord God, kundi mga salita mo po ang maihayag, Lord God, sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord God, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. And praise God po. Yan, tingnan po natin, bago po pinanganak yung Panginoon, ano ba yung period of time? Ano po ba yung sitwasyon nung Israel during that time? Yan, sige, pakinext po natin. Meron pong tinatawag na silent years. Yan, para po sa mga nagba-Bible school, di ba? Yung parang every Tuesday, no? Parang minsan overload na yung utak, yung mga Bible students. Meron pong tinatawag na silent years between sa Old Testament and New Testament. Meron pong time na hindi nangusap yung Diyos sa mga propeta. Sabi po dyan, God did not speak, no scripture was written. Wala pong inspired scripture na naisulat, although meron pong mga historical na nasulat. Yan. So, para nga po sa mga Bible students din, di ba meron pong tinatawag yung Book of Maccabees eh. Yun po ay hindi part ng ating Bible, pero pag binasa mo yun, historically, makikita mo kung anong nangyari doon. Yan, kung anong nangyari during nung silent years. Ang una pong challenge nila ng mga God's people is meron nag-rise yan, naging kulay blue lang, sorry. The rise of Hellenized. Meron pong mga Hudyo, mga Israelita, na sila po ay na-Hellenize o tinanggap po nila yung culture ng mga Griego. Kasi during that time, nag-rise up po yung isang leader, ang pangalan niya si Alexander the Great. Na-conquer niya po from east to west. Tapos, meron pong mga Jews na tinanggap yung kultura po ng mga Greek. Kung tayo po ay familiar dun sa Greek na culture,
sila po ay maraming Diyos, di ba? Yung Greek mythology, di ba? Ang dami po nilang mga Diyos, ang daming mga pagan sacrifice, sa kanila rin po nang galing yung mga konsepto ng mga malalalim na konsepto. Kaya madalas po yung mga words natin, di ba, sa school, mga Greek eh. Yan, kasi sa kanila po nang galing yon, yung mga ganong konsepto. Imagine niyo po, yung mga Jews, ito po ay mga pinalaki strictly sa pag-obey po ng Torah na tinatawag. Strictly mula bata sila, asa na ng Torah, ino-observe po yung Torah, pero may mga tumanggap, may mga tumalikod po dun sa aral na naturo sa kanila at tinanggap yung mga konsepto ng mga Griego. Kaya yun po yung challenge, nagkakaroon po ng spiritual division doon po sa Israel. Kasi nga, nabago yung isip ng ibang mga tao. At ano pa po yung nangyari? Meron pong king, ang pangalan niya si Antiochus. Ang ginawa niya po, dinefiled niya yung templo. Doon sa templo, yung second temple po, pumasok siya doon, tinanggal niya yung mga ornaments, at nakita niya yung mga Israelita, matindi yung pagsunod, matindi yung kanilang culture. So sabi niya, para masakop niya ng tuluyan itong Israel, kailangan niyang i-break yung culture ng mga tao. Diba, halimbawa po sa church kada church, meron po tayo kanya-kanyang culture Halimbawa sa Sendalite, di ba? Meron po tayong kultura sa Sendalite. And yung para i-break po yun, di ba, talagang yun ay magkukos ng division. Yun po yung ginawa ni Pare, dinefiled niya yung templo at trinay niyang i-break yung culture. Isa po sa mga kultura ng mga Jews na ginagawa nila is hindi sila humahawak ng unclean na bagay. Nandiyan po yung mga patay, yung baboy, yung lahat po ng considered unclean sa Leviticus. Yung hari, ang ginawa niya po dun sa templo, sabi niya, lahat ng hindi magsasakripisyo ng baboy ay papatayin ko. So para po siyang nagpalitsyon, di ba? Palitsyon, nagpaliempo. Dun sa mga tao, yung mga Jews, hindi po sila nakain ng baboy. Tapos isa pa po sa pinakamatinding ginawa niya, ipinagbawal niya yung Sabat. Mula pa po Genesis, yun ay ino-observe ng mga tao. Diba? Genesis pa lang po, creation. Kasama po doon seventh day, nagpahinga yung Diyos. And parang yung po reflection na creation ng Sabat. And then pagdating po ni Moses, diba, sa 10 Commandments, ipinag-utos on the seventh day, magpapahinga kayo. And alam nga rin po natin kaya sila napunta doon sa exile kasi hindi nila inobserve na yung Sabat. So yung hari, matindi po yung utos, bawal na kayong mag-observe ng Sabat. Kumbaga sa time po natin, parang ang counterpart, bawal na kayong mag-Sunday. Ang hirap, no? Bawal na kayong church. Wala nang gathering. Pagka Sunday, pinagbawal po. Pinagbawal niya yung feast, pinagbawal niya lahat ng mga culture ng Hudyo, ng mga pinag-utos ng Diyos. Kaya ang nangyari po, meron po ang pangalan, si Matatayas, at yung kanyang anak, si Judah Maccabea, sila po ay nag-revolt against dun sa hari na yon. Lumaban po sila dun sa Greek. And eventually, nagkaroon po sila ng onting freedom, pero dahil malakas yung Greek, ang ending po, umalyansa sila dun sa mga Romano. Kaya pagpasok po natin ng New Testament, makikita natin under ng anong bansa? Yung Israel. Diba? Kanina sila nagbabayad ng buwis. Nagbabayad po sila dun sa mga Romano. Kasi subjected na sila dun sa mga Romano dahil nga hindi nila matalo yung Greek. So, ang nangyari po doon, yung Israel, kung titingnan natin yung history, during silent years, sila po ay nasa madilim na lugar. Bakit? Kasi di ba kakabalik lang po nila mula doon sa exile, ni-rebuild yung templo, ni-rebuild yung walls sa tulong po nila ni Nehemiah, pero ang nangyari po, sinakop ulit sila. At pagdating yung New Testament, yung Israel, sila po ay walang hari during that time. Yung Israel, wala po silang sariling identity. Kaya pakita natin, anong po sabi dyan? The silent years in the Bible were marked by confusion. Confused po yung mga tao. Diba? Ano kayang gagawin natin? Kaya tingnan nyo po, pagdating ng New Testament, ang dami pong mga group doon sa Israel. Andiyan po yung mga Pharisees, di ba? Andiyan po yung mga Sadducees. Meron pa pong group na tinatawag yung SNS. Bagamat hindi po nabanggit sa Bible, yung mga SNS, sila po yung parang poverty preachers. Ang preaching nila, bawal kang yumaman, bawal kang mag-angkin ng kahit na anong bagay. Meron pa po yung mga tinatawag na mga zealots.
Sila naman po yung siguro parang sa time natin mga aktivista. May iba't iba pong grupo and meron pong confusion during nung silent years. Hindi alam kung mayo-unite pa ba sila as a nation. Diba? Meron rin pong mga Samaritans Merong mga Judeans. Yung mga Samaritans, ayaw nila, yung mga Israelita, ayaw nila sa mga Samaritans. Kasi yung mga Samaritan po, sila yung mga nakapag-intermarriage. Yan. So sila yung nakipagkasal sa ibang lahi. So confusion, ang gulo na. Chaos, kasi wala pong leader, yung Israel. Chaos, magulo. And lost identity. Diba? Kasi yung Israel po, during that time, bago sila mapunta sa exile, yung kingdom of Judah, yung last king, sinumpa po wala nang ibang susunod na hari. Kaya po hindi na nagpatuloy yung kingdom until dumating po si Jesus para i-break yung curse na yon. So imagine po kung tayo yung nandun, first century na Israelita, di ba? Parang wala nang independence yung bansa, yung mga tao, parang iba-iba na yung paniniwala, gulong-gulo yung mga tao. Kaya nga po nung dumating si John the Baptist, somehow nagkaroon ng hope yung maraming mga Israelita, especially pagdating po ng ating Panginoon. So confusion, lost identity, but the birth of Christ opened the door to hope for, number 1 po, number 1, paki-next natin, the fallen humanity. Diba? Nakita po natin dyan, yung epekto ng fall mula Genesis, 'di ba, hanggang doon po sa last book ng Bible sa Old Testament, nakita po natin yung resulta ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Tingnan natin Genesis chapter 3 verse 11. Diba, sabi po dito ng Panginoon, who told you that you were naked? Have you eaten of the tree which I commanded you not to eat? Nung nagkasala po si Adan at saka si Eva, diba, tinanong agad siya ng Panginoon sino nagsabi sa'yo na ay hubad? And sa 14 po, binaba yung sumpa. Meron pong sumpa kay Satan, sa serpent. Diba, siya po ay magkukroll. And then later on, binaba po yung sumpa sa lalaki. Binaba po yung sumpa sa babae. Diba, sa lalaki po, mahihirapan silang magtrabaho, kailangan nilang pagtrabahuan yung kanila pong kakainin. Sa babae, mahihirapan pong manganak. Baka po, meron na akong first hand na view kung gaano kahirap manganak. Diba? Nanganak po yung asawa ko, parang ako yung unang hihimatayin. Kasi nakita ko, parang in pain po siya parang nangingirot na talaga siya. Kami lang pong dalawa during that time. Sunday pa ng umaga. Diba? Iniisip ko, paano ako magpipreach mamaya? Diba? Di na po ako nakapag-preach. Ang hirap. Sabi ko, kaya nung nanganak na po siya, bumawi ako kasi nakita ko yung hirap talaga sa panganganak. Pero, diba, meron pong sumpa, pero praise God, nagbigay po agad yung Diyos ng solution. Genesis chapter 3:15, meron agad solution si Lord. Nagkasala yung tao, pero binigyan na po agad ng solusyon ng Panginoon. Nangako na agad siya na meron pong darating na tagapagligtas. And sa case nga po na to, ang tawag dito, di ba, yung seed of the woman. Sabi po dyan, I will put enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Di ba? At ito pong linya na to, ay susundan natin sa kwento ng Old Testament hanggang sa mga ipanganak po yung Messiah. Di ba? Ito po yung linya ng seed of the woman. Pero hindi pa po nakakalayo ano pong nangyari. Nakita agad natin yung fallen nature ng tao. Nakita na po agad natin kung ano yung resulta na nagkasala po yung tao, yung failure ng tao. Nakita na natin, Genesis chapter 4 verse 8, hindi pa po nakakalayo mula kila Adan. Sa mismong anak nila, nakita na po natin yung resulta ng ginawa nila. Di ba? Una po sila ay nabanish, pero po nakita natin si Cain, pinatay niya si Abel. Di ba? Na nagpapakita po ng fallen nature na nung tao. Kasi sino po bang paggagayahan ni Cain para pumatay? Wala. Di ba? Siya po yung first murderer. And bago nga po niya patayin, ano yung kasalanan niya? Envy, na inggit. Di ba? Kaya nga ngayong Christmas din po, i-guard natin yung puso natin. Kasi isa po sa kasalanan pag Christmas, yung inggit, envy, di ba?
ay bakit sila, di ba? Yung Christmas lights nila, ang dami. Sa amin, yung patay sindi lang yung bumbilya namin. Di ba? Bakit sila yung handa nila? Di ba? Bakit sa Pasig, ang ganda nung Christmas pack? Di ba? Kung ano pong matanggap natin, magpasalamat tayo sa Diyos, di ba? Minsan po, yung iba, ay buti ba siya iPhone 365? Meron bang gano'n? iPhone ganito, sa akin ganito lang. Di ba? Yung thankful heart, nawawala po yung gratitude ng mga tao. In nature, pinatay po si Abel. Tuloy pa natin, di ba? After po ni Cain, di ba? Dumami po yung tao, yung Diyos, nagpalit ulit. Di ba? Meron po agad remedyo ulit si Lord. Nagbigay siya si Seth. At literal na translation po ng Seth, di ba? Appointed. Meron pong sumunod, dumami yung tao, pero hindi pa rin po nakakalayo. Genesis chapter 6, nakita na naman po natin yung fallen nature ng tao. Anong sabi dyan? Genesis chapter 6 verse 5, the Lord saw the wickedness of man was great in the earth. Diba? At lahat po ng iniisip, every intention and thoughts of his heart was evil continually. Masama yung nasa isip. Minsan po iniisip ko, kapag Pasko kaya, talaga bang nalulugod yung Diyos? Diba? Kapag tumitingin, praise God po sa atin, I'm sure. Diba? Para po sa mga church people, natutuwa po yung Panginoon. Lalo na itong simbang gabi po diba? Every morning, tayo ay nag-gather para po mag-aral, para magpuri. Pero aminin po natin, every Christmas, 24, pag nag-survey tayo dyan, mas marami po dyan yung center ng table, pulang kabayo, diba? Red horse. Gin bulag, diba? Mga Alfonso. Mas marami po dyan yung center ay yung kanilang mga sarili. Every Christmas, diba? And literal nga po diba? Kapag Christmas, mas tumataas yung crime rate. Mas marami pong holdapan, mas marami pong mga scam na nangyayari. Dumadami po talaga yung krimen kapag Christmas. And during that time, diba, si Lord, tiningnan niya po yung mundo at sabi doon, every intent of man was evil. Kaya meron na naman pong remedyo yung Panginoon, yung flood. Diba, nagbaha, and na-wipe out mula po kay Noah, bumuo ulit yung Diyos ng mga tao. And pag tumalon pa po tayo, di ba, yung mga Israelita, eventually dumami, Abraham, Isaac, Jacob, napunta po sila sa Egypt, and then nag-rise up po, di ba, mayroong magdi-deliver sa kanila si Moises. Pero kahit po si Moises, pwede po siguro natin sabihin, di ba, isa siya sa mga greatest prophet na nabuhay. Pero kahit po si Moses, nakita po natin yung failure pa rin ng humanity. Kasi si Moses hindi nakapasok sa promised land. Next natin sa Numbers 20, verse 12, sabi dyan, the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes of the people, Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land I have given them. Sabi ko nga di ba, yung kwento ni Moses hindi po siya nakapasok sa promised land. Although, di ba, sa future, nagkaroon po ng fulfillment nung si Jesus ay nag-pray. Di ba, nasa kanan niya po si Moses. So, nakapasok pa rin po si Moses. Pero during that time, hindi po siya nakapasok. Bakit? Kasi nagalit siya dun sa mga Israelita. Ang titigas kasi ng ulo di ba? Kaya, nung pinukpok, sabi ng Diyos, pukpukin niya lang ng isa Pinukpok niya 2 beses yung bato. And dahil po dun sa anger niya na yon, hindi po siya nakapasok sa promised land. Sabi ko nga, buti nga si Moses pinukpok lang yung bato Baka ako pukpukin ko yung mga Israelita no? Pero si Moses mabait yung bato. Pero hindi po siya nakapasok sa promised land. And si Moses, nakita po natin yung failure ng humanity. Talon pa po tayo. Talon pa po tayo in the future. Ito po si David naman, man after God's own heart. Diba? Si David, man after God's own heart, pero nakita rin po natin, merong failure pa rin yung humanity. Even si David po, nagkamali. Diba? Kasi nung time po na to, ang storya po niyan, basabi po dun sa Chronicles, sa account ng Chronicles, ito po yung time kung saan yung mga hari ay pumupunta sa gera. Si David, nanatili po siya sa kanyang palasyo. Bakit? Kasi sobrang lakas po ng Israel. Sobrang lakas po ng mga tao ni David. Merong mga mighty men si David, kaya siguro sa isip niya, ay hindi ko na kailangan pumunta. Sila na lang yung bahala, dito na lang ako. At dahil nagstay siya, diba, siguro si Bathsheba nga nun, hindi niya, akala niya lahat ng lalaki nandun sa gere. So naligo siya sa labas, nakita siya ni David, and eventually, nagkasala rin po si Haring David. So pwede nating ituloy po yung kwento, and every man of God,
'di ba? Makikita po natin meron talagang failure sa humanity. 'Di ba? Merong point of failure. Kaya sabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 7:24, sabi niya, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Diba? Si Paul sa chapter 7 po, ina-explain niya dyan yung struggle na gusto kong gawin, yung mga bagay patungkol sa Diyos, pero hindi ko magawa. Pero yung mga ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Diba? Meron pong battle sa kasalanan at saka banalan. Diba? Ngayon pong Christmas, meron po tayong battle. Diba? Meron kang battle sa lahat ng bagay. Pwede po tayong gumastos ng sobra, yung kaching, Shopee, di ba? Pwede po tayong gumastos ng sobra, baka ang dami mong parcel sa bahay, tapos wala ka man lang ma-offer, di ba, sa church. Baka ang dami nating nabili para sa sarili natin, pero hindi tayo nakapagbigay sa ibang mga tao. Sabi dyan, meron pong battle, at nakita po natin yon throughout sa Bible. Meron pong mag-a-arise na godly people, pero lagi nating nakikita, meron po talagang problema sa kasalanan. Pero praise God, anong sabi po ni Paul sa 25? Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but in my flesh I serve the law of sin. Diba? Praise God, meron pong kalayaan. Praise God, meron pong pag-asa yung tao. Na kahit tayo po ay merong laban sa kasalanan, meron pong kalayaan kay Jesus at meron pong pag-asa. Hindi po hopeless. Diba? Para sa tao na maging banal sa harapan ng Panginoon. At ano pong sabi sa Matthew 1:21? Ito po yung kasagutan. So kung ikaw po, diba, yung andun ka first century, narinig mo dumating yung Messiah, yung tagapagligtas, at alam mo yung problema ng tao. And during that time, sila po ay lito. Marami pong mga laws na sa paniniwala nila during that time. Pero praise God, ito po yung kapahayagan ng Diyos. She will bear a son and you shall call his name Jesus. For he will save his people from their sins. Diba? Yung battle po ng kasalanan, meron ng sagot doon yung Diyos. Diba? Kaya praise God po, diba? Tayo po ay malaya na maglingkod sa Diyos. Kasi in reality po, sino bang karapat-dapat, di ba, para magpuri sa Panginoon? Sino bang karapat-dapat sa atin para lumapit sa Panginoon? Di ba, para mag-preach? Wala pong karapat-dapat. Pero praise God, sa pamagitan po ng Panginoon, meron na po tayong panlaban sa kasalanan. Praise God, tayo po'y pinalaya na ng Panginoon sa kasalanan. So, yun po yung point number 1, meron pong hope for the fallen humanity. Pangalawa naman po, meron pong hope for the failed kingdom. Yung Israel, ang ganda ng kwento niya. Diba? Nung sila ay nilabas sa Egypt, ang ganda po ng kwento Meron po dating pambatang movie, ang title po nun, The Prince of Egypt. Nung bata po ako, hindi pa ako Christian, naiyak ako nung pinanood ko yun. Animated po yun, Prince of Egypt. Kwento ng mga Israelita, paano sila nakalabas. Diba? Ang kanta pa nga po nun, There can be miracle when you believe. Iyak ako nung bata ako. Sabi ko, gusto ko maging kagaya ni Moses. Diba? Pero nung nalaman ko yung buhay niya, ay wag na lang Lord, ang hirap pala. Diba? Ang hirap nung pinagdaanan niya Ang hirap i-handle ng mga tao. Pero ang ganda ng kwento, from slavery, makakalabas sila. Diba? Yung Israel, mga slaves, ang kalaban nila, Egypt. During that time, yung Egypt, sila po ay world power. Napakalakas ng Egypt during that time. Advance po sila sa lahat, sa military, sa lahat. Advance yung Egypt. And parang imposible na matalo ng mga slaves yung Egypt. Especially yung Pharaoh. Yung Pharaoh nga po, considered sila as gods. Diba? Kaya yung final na plague, ang namatay yung firstborn Kasi pinahiya ng Diyos yung bawat Diyos-Diyosan sa Egypt. At yung final na plague, namatay yung firstborn. Kasi yung last na pinahiya na Diyos-Diyosan, yung mismong Pharaoh. Diba? Parang imposible yung conquest ng mga Israelita. Pero nakalabas sila ng promised land. Diba? Pero, nung paglabas nga nila ng promised land, nung na-conquer na nila yung land, diba? At the ending ng Joshua, merong warning Diba? Parang dapat victory. Pero bakit yung ending ng Joshua, nag-warn si Joshua, sa Joshua chapter 24, verse 15, sabi dito, if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day
whom you will serve, whether the gods of your fathers serve in the region of beyond the river, or the gods of the Amorites whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Sila po ay victorious, pero at the ending ng Joshua, para bagang merong babala si Joshua, na parang nakita niya na merong tendency talaga yung Israelita na tumalikod sa Panginoon. And alam natin, di ba, after ng Joshua victory, anong sunod na book? Judges, di ba? Cycle of sin, di ba? Oppression, di ba? Tatawag sila sa Panginoon, magkapadala yung Diyos ng deliverer, sila ay made-deliver, and magre-repeat yung cycle. Nakapunta sila sa promised land, na-conquer nila most ng promised land, pero, di ba, cycle ng kasalanan. Pag tinuloy pa natin, di ba, pagdating ng Samuel, yung mga tao nag-demand ng hari. Sabi nila, and said to him, behold, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now appoint for us king to judge us all the nations. No, nag-demand sila ng hari. Meron po naging hari, si King Saul. Eventually, nakita natin, diba, meron ring failure. And then si King David, naging tama yung pamumuno. King Solomon, ito po yung golden era, na itayo nila yung templo, magandang templo, pero after ni Solomon, diba, para po sa mga Sunday schoolers, ano na nangyari? Diba? Failure na naman. Diba? Kasi yung anak niya ay hindi nakinig dun sa mga tao, kaya nagkaroon ng divided kingdom. 1 Kings 12:16. And when Israel saw that the king did not listen to them, the people answered, the king, what portion do we have in David? So sabi ng mga Israelites, yung 10 tribes, sabi nila, bakit tayo magpapasakop dyan sa linya ni David? Sabi niya, away from David. So nagkaroon po ng paghahati. At alam na po natin yung kwento sa Northern Kingdom, ni isang hari, walang righteous. Diba? Pwede pong sabihin ng iba, si Jehu, pero parang si Jehu, tagilid pa rin eh. Wala po yung righteous talaga na sumunod sa Diyos. At sila po ay unang nasakop ng mga Assyria. Yung Southern Kingdom naman, merong mga ilan-ilan na mabuti pong hari, pero eventually, diba, sila rin po ay nasakop. And nagkaroon nga po ng prophecy na wala na pong susunod na magiging hari nung Judah. Hindi na nagpatuloy until sa dumating po yung ating Panginoon. Sa Jeremiah 39 verse 9, nasakop po sila, dinala po yung mga sa Southern Kingdom, yung mga taga-Judah, sa Babylon. Then Nebuzaradan, the captain of the guard, carried into exile to Babylon the rest of the people who were left in the city, those who had deserted him, and the people who remained. So imagine niyo po, nakalabas sa Egypt, na-conquer yung promised land, nagkaroon sila ng victory. Nung time po ni David, lahat ng promised land, na-conquer na nila. Pero, di ba, dahil po dun sa mga kasalanan pa rin, dahil sa hindi nila pagsunod sa Diyos, as a kingdom, eventually, sila po ay dinala lahat sa Babylon. So, imagine niyo po, halimbawa tayo, in Jesus' name, wag naman, di ba? Halimbawa tayo sa kupin ng China, tapos tayo lahat dadalhin dun sa China. Diba? Parang nakakalungkot po eh. Paano tayo mag-worship dun sa China, sa lupa ng mga foreigner? Paano tayo mag-gather? So, ganun po yung nangyari sa mga Israelita, kinailangan nilang iwanan. Kasi sila po ay nabihag eh. Ano po nangyari dun sa templo? Sinunog. Yung Jerusalem, sinunog. Na-desolate po yung kanilang city. Failed kingdom. Pero, by the grace of God, alam po natin, nakabalik sila. Pero yung pagbabalik rin po nila, ito na yung papunta na po ng ending ng Old Testament, nakita rin natin, merong kulang nung bumalik sila. Sabi sa Ezra chapter 3 verse 12, nakabalik po sa tulong nila Zerubbabel, nila Ezra, but many of the priests and Levites, na itayo nila yung second temple, pero marami po yung mga priests, Levites, and heads of the fathers' houses, old men. Yung mga nakakita po dun sa unang templo, nung naitayo na yung second temple, ano pong reaction nila? Umiyak sila. Umiyak sila kasi sabi nila, hindi na to kagaya nung dati. Diba? Sabi na, hindi na kagaya nung dating templo. So nakabalik man po sila, pero parang merong kulang pa rin. Diba? Ano po yung inaantay nila? Diba? Meron pong failure pa rin dun sa kingdom, at talagang ang magbibring lang po ng hope ay yung pagdating ng Messiah.
tingnan pa po natin Nehemiah. Ito na po yung pinaka-ending, di ba? Na-rebuild nila yung walls. Sa Bible po natin, yung Nehemiah bandang nasa gitna eh. Pero pag pinagsunod-sunod po natin sila sa time, yung Nehemiah nasa dulo na po yan eh. After po ng Nehemiah, Haggai, Zechariah, tapos Malachi, tapos tapos na yung Old Testament. Na-rebuild po nila yung walls, pero sa ending rin ng Nehemiah, bagamat miracle, nabuo nila 52 days, pero sa ending ng Nehemiah, si Nehemiah nagalit dun sa mga tao kasi meron pa rin problema. Yan, I confronted them, cursed them, and beat some of them. Grabe si Nehemiah, no? Binugbog yung mga tao. And pulled out their hair, sinabunutan yung mga tao. Bakit? Kasi nga, hindi sumusunod sa Diyos, nakikipag-intermarriage. So tingnan nyo po, yung Old Testament natapos, parang anticlimactic. Nakabalik sila, pero parang hindi pa rin sumunod yung mga tao. Failed kingdom. And after nga po nun, bagamat nakabalik sila, yung sa intro natin kanina, nasakop ulit sila ng Greek and then naging under ng Roman and wala na pong sumunod na hari until dumating yung ating Panginoon. Kaya, di ba, meron pong panaginip si Nebuchadnezzar eh. Ang next natin, di ba, yung statue, yung gold, yung po yung kingdom ng Babylon, yung chess, yung Persia, and yung belly ties, yan po ay yung Greek Empire, yung legs of iron, yung Roman Empire, and then yung feet of iron and clay, yung divided. Na-divide po yung Roman. Pero sino po yung nag-destroy sa mga kingdom na to? Diba? Meron pong rock, yan, next natin. Sabi dyan, a rock strikes the feet, destroying the whole image. So dumaan man po sila dyan sa iba't ibang mga kingdom, pero sino po yung nag-destroy? Diba? Sino po yung nangibabaw pa rin? Yung Panginoon. Ibig sabihin, meron pong darating na greater kingdom. After po nilang masakop ng mga to, meron pong greater kingdom na walang end na darating. So imaginein po natin kung ikaw yung isa sa mga tao during that time. Yun yung hope mo talaga. Kailan kaya darating itong hari na to? Kaya ang expected talaga ng mga Israelita, darating po yung literal na hari eh, physical king. Pero na-miss out nila na yung daladalang kingdom ng Panginoon, yung spiritual kingdom muna, bago yung totoong kingdom na darating in the future. Sabi po dyan, this rock grows into a mountain. So mula po kay Jesus, isang bato, yung rock po na to nag-grow into mountain. Pagpapakita po nung church, nung Christianity. Mula kay Jesus, sa mga disciples, sa mga church fathers, hanggang sa napasa po sa atin. Ba? Kaya hanggang ngayon po, di ba, ang largest religion pa rin, yung Christianity. Ba? Dumami po. Yan, into a mountain, filling the earth, representing God's everlasting kingdom, established by God, and destined to conquer all others. Kaya sa Matthew chapter 2, verse 2, nung naglakbay yung mga wise men, ano pong hinanap nila? Sinong hinanap nila? Where is he that is born King of the Jews? Nasaan yung hari? Diba? Kasi alam po nila, mayroong paparating na hari. Bagamat, inend na, wala na magiging hari yung Judah, pero alam nila yung propesya na mayroong pong haring darating. For we saw his stars when it rose, and we have come to worship him. Sa Isaiah chapter, talo na tayo dun sa Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6, sabi doon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. Meron po siyang gobyernong dala. At anong sabi po dun sa next verse? And of the increase of his government, there will be no end. Finally, meron na pong gobyerno na dala-dala yung Panginoon na wala pong end, na wala pong failure. Diba? Parang sa time po natin ngayon, diba? Yung mga tao galit po sa government eh. Pero praise God, tayo po as a Christian, diba? Ipag-pray po natin yung ating bansa, pero wag rin natin kalimutan na ang hope po natin, yung human government, yan po talaga ay bound sa failure. Pero ano po yung hope natin? Yung gobyerno ng Panginoon. Ba na kung saan, wala na pong flood control. Kasi wala na pong flood sa langit, di ba? Wala na pong korupsyon. Bakit? Kasi siya na po yung eternal na leader. Balikan lang natin, yung Luke 17:20-21. Sabi po doon, sabi ni Jesus, the kingdom of God is not coming in ways that can be observed.
Nung dumating po si Jesus, ang kasama niyang dala is the kingdom of God. And praise God, tayo po ay part ng kingdom ng Diyos. Praise God, hindi lang po tayo Filipino citizen, kundi tayo po ay citizen ng langit. At ito po yung kingdom na walang failure. Ito po yung kingdom na maglalas forevermore. So, pangalawa po is hope for the failed kingdom. And last point po natin is hope for the future. So, during that time, di ba, nakita po natin yung failure ng tao, yung failure ng kingdom ng Israel, and personal din po, di ba, sa future, ano pong plano ng Diyos? Yung tayo ay makabalik sa Kanya. Pero again, kung tayo po ay nandun, di ba, mapapaisip ka, paano kaya makakabalik yung tao sa Diyos? Paano kaya marireconcile yung relationship na yon? Again, nung time po na yon, wala pang nakakaalam nung gagawin ni Jesus. Although meron pong mga propesiya, di ba, doon sa Isaiah, pero hindi pa malinaw yung picture na siya ay mamamatay sa cross, pagbabayaran niya yung kasalanan natin. Kahit nga po yung mga disciples during that time hindi nila agad nalaman na yung pala yung ibig sabihin ni Jesus, mamamatay pala siya para sa ating mga kasalanan. Pero paano po mare-restore yung relationship? Basahin natin sa Genesis 3:23. Nung time po na nagkasala si Adan, sila po ay pinalayas doon sa Garden of Eden. Sila ay binanish doon sa presensya ng Panginoon. So the Lord God banished them from the Garden of Eden. Pinalayas po. Kaya yung tao, nagkaroon na ng separation sa Diyos. Meron pong book, ang title noon, yung Hiddenness of God. Na-explain po doon kung bakit parang ang hirap abutin ng Diyos. Kung bakit hindi po, meron na po ba ditong nakakita sa Diyos ng mukhaan? Yung as in mismong Diyos. Diba? Parang wala pa po, no? Si Moses nakita niya back parts lang ng Panginoon. Diba? It takes time para marinig mo yung message talaga ng Diyos. It takes hours of prayers. Diba? Para makakonekta ka talaga sa Panginoon. Kailangan mo, kaya yung kanta natin diba? Ibabad sa presensya mo. Kailangan nating magbabad. Kasi nga po tayo ay nasa human body. Napalayas kasi yung tao. Nagkaroon po ng separation. Sabi sa Romans 3:23, everyone had sinned and fall short of the glory of God, of God's glorious standard. Nakalungkot, no? Sa dami po, sa billion na tao, di ba? Ni isa man lang walang nakapasa sa standard ng Diyos, di ba? Noong nakaraan po, binabasa ko yan sa anak ko Binabasa ko yung Romans 3, no? Para theologian agad siya, di ba? Pagdating namin dyan, sabi ko, kaya ikaw, makasalanan ka din. Umiyak, di ba? Siguro doon sa reaction po nung mukha ko, di ba? Everyone has sinned. Lahat po tayo hindi nakapasa sa standard ng Panginoon, di ba? Kaya, ano po yung future para sa tao? Paano siya makakabalik dun sa kanyang relationship sa Panginoon? Basahin pa natin Isaiah 59:1 and 2. Di ba? Meron pong separation At yung nag-separate sa atin sa Diyos ay yung ating kasalanan. Sabi dyan, the Lord's arm is not too weak to save you, nor his ear too deaf. Hindi po siya mahina, hindi siya bingi. Pero ano po naghihiwalay sa atin? Yung ating pong mga kasalanan. Kaya kung titingnan po natin, di ba? Kapag meron pong mga tao na merong problema, sa tingin po ba natin walang care yung Panginoon sa kanila? Pag mayroon pong mga taong nagsasuffer, mga unbelievers nagsasuffer sa sakit, sa tingin po ba natin na yung Diyos walang pakialam sa kanila? Kung tayo nga pong makasalanan meron tayong empathy Yung standard pa kaya ng kabutihan, diba? Wala ba siyang pakialam dun sa mga tao? Kaya lang, ito nga po yung naghihiwalay. Yung kasalanan, hindi po maikli yung kamay, hindi bingi, pero ang naghihiwalay po yung kasalanan. Pero praise God, ano pong solution ng Panginoon? Talon tayo dun sa Luke chapter 2:21. Sabi dyan, for unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Praise God, meron pong pinadalang tagapagligtas. Meron pong tagapamagitan sa Diyos at sa tao para makabalik tayo sa ating pong relasyon. Tingnan po natin Revelations chapter 2 verse 7. Pinalayas po si Adan doon sa Garden of Eden, pero ano po, yung reconciliation na ginawa ng Panginoon. Balang araw, di ba, makakabalik po tayo doon. Diba? Balang araw, meron pong pangako, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God.
Di ba? Napalayas po doon kasi kinain nila yung bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Pero darating po yung time, di ba? To those who are victorious, ibibigay po ng Diyos yung fruit, yung isa, yung nasa tree of life. Di ba? So, yung pagkakamali po ng tao, itinama ng Diyos. Kaya nga po sabi, kagaya ng sa isang Adan, sa unang Adan, ay pumasok po yung kasalanan. Doon po sa second Adam, kay Jesus, pumasok po yung righteousness, yung kaligtasan natin. Ano pang sabi? 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin. Sabi po doon, walang nakapasa sa glorious standard ng Panginoon. Pero praise God, ngayon po, di ba, pasado na tayo. Bakit? Dahil po kay Jesus. Di ba? Praise God. Dahil tayo po, pag tiningnan ng Panginoon dito, wala pong karapat-dapat sa atin, pero praise God. Lord, thank you. Pasado na ako sa standard mo dahil sa dugo ng Panginoon. Sabi dyan, so that in Him we might become the righteousness of God. Ba, tayo po ay pasado na sa harapan ng Panginoon. Balikan lang natin yung Job 9:23. Yan, sorry, nag-rumble na. Sabi dyan, sabi ni Job, meron pong pagkakahiwalay eh. At ito po yung plea ni Job. If only there were a mediator between us, someone who could bring us together. Ini-imagine ko po yung sitwasyon ni Job. Nung ako po ay naging tatay, medyo marami po akong realization sa Bible. Ini-imagine ko yung sitwasyon ni Job. Ikaw ba naman mamatayan ng 10 anak? Minsan nga po ini-imagine ko parang pagka kinuha kaya ng Diyos yung anak ko, di ba? Parang gaano kaya kahirap? Diba? Parang kaya ko pa kaya magpatuloy sa paglilingkod. Si Job, nawala ng 10 anak, nawala lahat sa kanya. Imagine niyo yung questions ni Job. At ito yung plea niya, kung sana meron lang tagapamagitan sa akin at sa Diyos. Kung sana meron lang, di ba, na alam kung ano yung nararanasan ko. And ngayon, sa time natin, meron na po. Di ba? Sa mga pain natin, alam nating naiintindihan tayo ng Diyos. Kasi yung Diyos nagkatawang tao. Di ba? Yung nakaraan po, nakita ko yung preaching ni Ate Mex, di ba? Yung incarnate, yung Diyos naging tao eh. Diba, imagine niyo po, diba, yung infinite God makontain as a baby. Yung baby po namin ngayon, kasi 4 months pa lang siya, diba, parang helpless kapag wala kami. Diba, hindi ko ma-imagine yung King of Kings, yung hari ng mga hari, yung omniscient God, i-contain mo as a baby. Diba? Na sabi ko nga, yung baby namin, ang ambag niya pa lang sa bahay ngayon, ay bukod sa pasiyahin kami, is umiyak. Diba? At milk, yan lang ambag niya pa ngayon. Diba? Talagang wala pa. Kasi baby pa siya eh. And hindi ko ma-imagine paano yung Diyos, diba, kinontain siya sa isang sanggol. Praise God, sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang plea ni Job, kung sana meron lang tagapamagitan. Pero sinagot ng Panginoon, for there is one God, and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus, di ba? Alam ko naiintindihan ako ng Panginoon kasi pinagdaanan niya. Sabi nga sa Isaiah 53, mas matindi pa eh, man with the deepest sorrow. Dinescribe siya na siya yung merong deepest sorrow. Kaya alam mo, di ba, merong tagapamagitan sa'yo papunta sa Ama. And last verse natin, 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive and remain on our left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so we will always be with the Lord. Diba? Meron pong separation sa tao at sa Diyos, pero praise God, meron pag-asa sa future na makakasama po natin yung Diyos. Diba? Sino po dito yung excited kapag ikaw ay pupunta sa church? Diba? Sino po dito yung na-enjoy natin, yung pag-pray, pagbabasa ng Bible? Diba meron pong mga moments na nag-aaral ka ng Bible eh, at ikaw ay parang hindi mo na namamalayan yung oras sa pag-aaral mo ng Bible kasi ang sarap ng mga pinag-aaralan mo sa Diyos. Meron pong time sa prayer na hindi mo namamalayan ilang oras ka nang nagpe-pray kasi ang sarap sa piling ng Panginoon. Meron pong time na parang ayaw na natin matapos yung worship kapag tayo po ay nagpupuri sa Diyos kasi ang sarap ng presensya ng Panginoon. Sabi ko nga, imaginein natin sa langit. Diba? Sabi nga ng isang preacher, yung nararanasan natin ngayon, wala pa sa 1% doon sa langit. Sabi po sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived
what God has prepared for those who love Him. Diba? Wala pa pong nakakita. Yung imagination natin sa langit, diba? Beyond pa po doon. Yung experience talaga sa langit. Ang misconception nga po sa langit is puro puting lugar. Diba? May pakpak ka, may diaper. Kaya po tinitingnan ng iba, tapos play ka na lang ng harp, lipad-lipad ka doon. Hindi po ganun yung langit. Pag pinag-aralan po natin sa Bible, hindi po ganun yung langit. Sabi nga, yung langit po is reality na mas totoo pa kaysa sa nararanasan natin. Ang description sa Revelation, sa sobrang fulfilled tayo sa langit, sobrang fulfilled po tayo, parang makakalimutan mo yung buhay mo dito sa lupa. Bakit sa langit wala ng kasalanan? Diba? Kasi lahat ng kailangan mo nandun na. Sa langit wala na pong kasalanan. Diba? Kasi sobrang fulfilled ka na sa Panginoon na hindi mo na kailangan ng kahit na ano pang bagay. Diba? Si Lord, yun yung literal na si Lord ay sapat para sa ating buhay. Sa ating pong conclusion, sabi dyan, just as Israel placed their hope. Yung mga Israelita po, inantay nila yung pagdating ng Messiah in the first coming of the Messiah. Na kapag dumating yung Messiah, meron na pong tagapagligtas, meron ng hope for the fallen humanity, merong hope dun sa failed kingdom, merong hope sa future. Tayo rin po as believers, let us anchor our hope today in the promised return of our Lord. Yes, masaya po yung mga events sa lupa, Christmas, di ba? Pero wag po tayo masyadong maging caught up sa mga affairs ng mundo at alalahanin po natin, di ba, ang tunay na buhay po natin ay nasa langit, di ba? Alalahanin po natin na yung Panginoon po ay muling babalik. Kaya ito po yung hope natin. Praise God, dumating yung Panginoon sa first coming niya. Tayo po ay naligtas, nagkaroon ng hope, naligtas mula sa ating mga kasalanan. Pero ito po yung mas abangan natin, yung muling pagbabalik ng Panginoon. Na pag bumalik po siya, every tears will be wiped away. Wala na pong problema ng kasalanan at tayo po forever na makakasama natin yung Panginoon. Praise God po, tayo pong lahat ay umuko at tayo po'y manalangin. Blessed Heavenly Father.